Hi guys, kamusta? My name is Ronald. Meron lang tayong quick update para sa mga travelers, especially for this month. Starting September 14, magkakaroon ng reshuffle ng mga airlines sa NAIA Terminals 1, 2, 3, and 4. Kung frequent traveler ka, siguro memorize mo na kung saang terminal ka pupunta. Originally, ganito nga yung layout. Terminal 1, mostly international flights, iba't ibang airline from different country. Sa Terminal 2 naman, international and domestic flights ng PAL or Philippine Airlines. Terminal 3 naman is yung mga budget airlines tulad ng Jetstar, AirAsia, international and domestic flight. Tapos sa Terminal 4, dito yung main hub ng domestic flights sa Pilipinas. So starting September 14, kakaroon ng reshuffle ng mga airlines. Ayon nga sa new NAIA Infrastructure Corporation, you can also save this image or screenshot para maalala nyo yung mga changes. Terminal 1, puro Philippine Airline flights or PAL. Terminal 2, domestic flights ng Cebu Pacific and Philippine Airline. Terminal 3, ito yung magiging main hub ng international flights. So, iba't ibang airlines. Terminal 4 will be for AirAsia domestic flights. Anyway guys, panoorin natin yung balita para malaman nyo din yung complete details. Umpisa ngayong linggo, ang San Miguel Corporation na ang mag-ooperate sa NAIA. Pero ang ilang planong pagbabago ng SMC kinababahala ng mga airline. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Siksikan at mahabang pila ng mga pasahero, palyadong mga pasilidad. Ilan lang yan sa mga problemang nararanasan ng mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Yan ang kailangan trabahuhin ng San Miguel Corporation bilang bagong operator ng paliparan. Yung NAIA, ayaw kong tawagin ng mga foreigner yan na the worst airport in the world. Kaya I want to make sure na kung pwede, ako na sana ang magkaroon ng pagkakataon na mag-rehabilitate nitong NAIA. Kaya profit is not in our number one priority. Isa sa mga unang target gawin ng San Miguel ay ang pagpapagawa ng bagong power substation para masigurong sapat ang supply ng kuryente sa mga terminal. Posibleng abutin niya ng 3 taon. Aayusin din ang mga CCTV at palalakasin ng internet connection. Bukod dyan, pasakit din sa mga biyahero ang traffic. Kaya naman, plano ring magkaroon ng bagong parking area. Heto pa, plano ring gibain ang Philippine Village Hotel na idinisenyo ng national artist na si Leandro Locsin. Yan ay para magtayo ng bagong terminal doon para madagdagan ng mga flight. Pero pinag-uusapan pa yan kasama ang National Historical Commission. Kahit hindi pa formal na nagsimula ang kontrata ng San Miguel bilang bagong operator nitong NAIA, nagsimula na ito sa ilang pagawain dito sa Terminal 3. Katulad na lang ng pagtatanggal dito sa mga restaurant sa dating nandito sa arrival area para may mapaglagyan na maupuan para sa mga pasahero. Sa susunod na 3 taon, magkakaroon ng panibagong terminal assignment sa mga airline. Ang Terminal 1 magiging exclusive para sa international flights ng Philippine Airlines, habang ang Terminal 2 ay para sa domestic flights ng PAL at ng Cebu Pacific. Ang Terminal 3 naman para sa lahat ng international carriers. Sa Terminal 4 naman balak ilipat ang mga flight ng AirAsia. Umaangal naman dyan ang AirAsia dahil kakalipat lang ng domestic flight sila sa Terminal 2. Kung ililipat na naman sila, dagdag problema ang masikip at binabahang Terminal 4. Kasunod naman ng mga pagbabagong ito ay ang pagtaas ng passenger terminal fee. Ang kasalukuyang ibinabayad na 550 pesos ng mga international travelers, mayiging 950 pesos na. Ang terminal fee naman para sa local flights na 200 pesos, mayiging 390 pesos na. That is really very important because remember, 82% of the revenues other than passenger service charge will go to the government. And you can just imagine the significant investment that we will all be making. Ang mga airline nagpahayag ng pagkabahala sa napipintong pagtaas din daw ng landing, take-off, parking at iba pang bayarin sa paggamit ng NAIA. Handa raw sila makipag-usap sa new NAIA Infrastructure Corporation para sa mga posibleng epekto ng mga gagawing pagbabago. So ginagawa nga to para din naman sa ikabubuti ng mga passengers and para din sa pag-maintain ng NAIA Airport. Kasi sobrang tagal na rin naman na walang renovation and upgrade, diba? So sana maging okay yung gagawin ng San Miguel Corp. Hindi pa naman mai-implement yung pagtaas ng presyo ng terminal fee this year. Baka next year pa magsimula yon. Pero yung pag-reshuffle ng airline and terminal, yun yung magiging implemented this coming September 14. Kung may flight nga kayo, take note, huwag kayong maliligaw. Pumunta sa tamang terminal. Kasi sa Pilipinas, wala tayong SkyTrain. Kung lilipat ka ng terminal, kailangan mo mag-bus or mag-taxi.
And kung sanay ka na 2 hours before your flight, siguro ngayon gawin mo ng 3 hours or 4 hours before pumunta ka na sa airport or terminal. Kung di ka pa nakasubscribe, please subscribe and support my channel. Yun lang. If you're still here, thanks for watching and I will see you in my next video.